Salamat sir. Bali, nasubaybayan namin yung career mo from the time na lumabas ka dun sa PBB House. Even up to now, ikaw yata isa sa mga nananatiling PBB House na nandito pa rin. Ang layo na narating mo. Salamat. Isarili ka ng talk show, di ba? Pero did you imagine yourself na na parang kumbaga paglabas mo ng bahay ni Kuya, magiging host ka? Kasi parang tinitignan namin comedy yung dating mo sa mga movies, di ba? Wala akong naisip talaga niyan, sir. Kasi yung pagkakuan ko nga, pagkapasok ko sa PBB, parang na-disgrasya lang sa ba. Na parang loko-loko lang ng mga kaibigan. Tapos nung nakita ko na dito, ang swelduhan dito, medyo nasilaw na ako. So, pagkatapos nun, parang nadire-diretso na. Pero wala akong mga plano-plano na ganyan. Kaya hindi ko man alam kung anong capabilities ko. Ang alam ko lang siguro, mga maloko lang ako, yung mga tawanan. And thank you, Lord. Ang nag-suggest talaga sa akin na maging host talaga is ang aking asawa, si Jason. Siya talaga ang nagsabi sa akin at sinuggest na kay Direk Lori na, Direk, mas maganda to ang aking asawa na maging host to siya, Direk. So wala pa naman ako nag-host doon, pero parang nakitaan na siguro niya na ang ingay ko sa bahay. Kaya naman umaga na, bakit ngayon daw umuwi? So talagang, after noon, talaga na diretso na magandang buhay na, I dare you, diretso na yung at nanahimik na ang buhay ni Jason. Kasi hindi na sa bahay nagdadaldal. Sa host na ako, hosting na ako nagdadaldal. Tapos, nakita namin dun sa teaser na kung bakit nagkaroon ng one-on-one because nag-viral yung speech mo dun sa AAA, di ba? Ano ba yon? Parang malaman lang namin, prepare mo ba yon? Or parang spontaneous lang na lumalabas sa'yo yung speech na yun? Kung sasabihin ko na pinipare ko yun, baka magmura kayo sa akin. Dahil nakapangit ko yun. Hindi kasi yun, ang aking family sa aking pulp studios, ang aking pulp is very lovable talaga sila sa akin. Sila Inang Reyna, sila Madam Kring. A-attend daw ako ng AAA. So ako, akala ko a-attend lang kasi ang mahal ng ticket nun eh. Mga tag 20,000 plus ngayon. So a-attend ako, doon pa lang sa pag-attend, very happy na kami. Kasi siyempre, ilan kayo a-attend? Siyempre, sinobrahan ko, libre na eh. Anak ko, mahilig pa sa K-pop. So talagang dinamihan ko pag-attend. Pero ako daw, magagawin daw ako, wala akong alam-alam na may award ako. Nilolokohan nila ako na may award daw yung uma-attend. Siya! Ano naman yung award ko? Ano, award ako ng magalitan ako. Gano'n. Hala, pagdating doon kay ina, may award pala ako. Kaya pala nung nandun ako sa mesa, aalis na ako, doon ako upo doon sa audience. Nagalit ang Koreano. Choka! Hosting ko kaya! Nagalit na kito siya. Eh, siguro ang kamera pala nila, naka-choreography na pala. Doon ako nung tinawag na ako, tapos wala akong makausap to pala, nag-anxiety nga ako, doon sino ba pinakausap ko? Yung mga Koreano nakagano'n na talaga, 6 hours na. Grabe naman to sila maka-penetrate sa kanila magiging artist. Ako kaya nakagano'n na ako, parang pagod na ako. Nung tinawag ang pangalan ko, grabe naman. Uy, so ako parang ano nung sasabihin ko dito, mabuti may nauna pang nag-English na Koreano. Yun ang nasabi ko na, the rest is history na talaga, hindi ko na kaya yung English ko doon. Pero ang pinaka-surable ko talaga na talagang mapasalamatan si Lord at ang family ko at si Lord talaga. Si Lord ang nabigay ng honor, award na yun. Wala nang iba. At syempre si Inang Reyna, sila Madam Kring, thank you so much. Aking pulp studio family. You deserve it naman. Pero yung last question ko, parang kasi kumbaga pumapayag pagka na sa pagiging host, di ba? Ano yung gusto makilala ka? Kasi dun best actor, di ba? Parang dun sa movie mo, mas makilala ka bilang best actress or actor or maging best host. Yan yung gusto mong, kumbaga, choice kung may choice ka. Sobrang salamat, sir, sa iyong katanungan, sir. Pero kung may choice lang ako, sir, no? Sobrang akong kontento kung anong ibigay, kung ano man ibigay sa akin. Kaya ako man, ang plano ko is hindi man best, ang plano man ni Lord ang best. Kaya kung pinayaan ko lang sa plano niya, mas the best yung parang reaction ko eh. So, kung ako sobrang happy na ako sa awarding na yun. Kahit yun na matanggap ko sa buhay ko, hindi ko na talaga hindi ko nga in-expect yun eh. Pero kung ano man, kung actor, actress, host, pero baka mas host na lang, no? Kasi nakakaya naman yung actress, ang dami nila mega showy na nulo-ulo. Nangiya ako pa yun nakuan doon. So, baka host na lang. So, thank you, Melay. Congratulations sa your new show. Congratulations. Kumusta yung experience na solo host ka dito? Kasi syempre sanay ka na dyan sina Ma'am si Jolina, Ma'am si Renz. Sobra talaga akong nakuan din. Parang nakaramdam din ako ng sadness. So, kasi siyempre wala ang aking mga mamsi eh.
Kaya nung in-offer to sa akin ba, hindi talaga ako parang, lahos na ako yan. Pero nung sinabi na Bisaya, doon ako naburutan ng tinig. Kasi ayaw ko talagang magkakuan ba. Siyempre yung mga fans namin sa Magandang Buhay, miss na kami, alam mo yung love na love kami. So ayaw ko mag-bypass ba. At pinaka-ayaw ko yung bahala na ako ang masaktan, ayaw ko makasakit talaga. Na pag magkaroon ako ng show na Tagalog, na gano'n na yung solo ko, ayaw ko. Kasi sobra ako, ang rapport namin sa Magandang Buhay at mas maganda pa rin may kasama ka sa isang show. Ito naman, nung sinabing Bisaya, doon ako na nila ng tanggapin ko. Kasi nga, Bisaya and gusto ko rin talaga na marami ding mga Bisaya na matutuwa, na talagang yung Bisaya show nilagay na sa national. So yun ang pinakakilig ng mga Bisaya, kaya doon ako na happy. And mention mo rin kanina na dati kayo yung nag-a-adjust, kami naman yung mag-a-adjust ngayon. Nung nagsisimula ka pa lang dito sa Manila, meron bang experience na dahil Bisaya ka, nahirapan ka sa mga salita, nagkamali, any memorable experience? Marami talaga. Di ba yung mga yung parang nasama ko nga dito sa usapan nga namin yung parang anong tawag yun, nalibog. Yung sa taxi. Sabi ko, kuya, dyan, nalibog dyan, kuya. Sabi niya, first man ko dito sa Manila. Sabi niya, ha? Saan ba dito? Kuya, nalibog na ako sa iyo. So, ang driver naman, nalibog. Pangit ang mukha nito, nalibog na akin. Kasi ang nalibog, sabi sa'yo, nalito. Na parang nalito na ako sa'yo kung saan ba talaga yung lugar namin. Pag sabi ko, nalibog ako sa'yo, pero natakot yung driver ko. Siguro ko na lang kung nasaan. Yun yung mga Bisaya ba na, alam mo yung minsan hindi mo talaga maiwasan. Kasi dito sa inyo, ang kuan sa inyo, ang langgam sa inyo nasa lupa pa. Sa Bisaya nasa kuan na, nasa ere. Lumilipad ang langgam kasi nasa amin ibon. Oh, so parang iba-iba talaga ang aming mga kuan. So iba talaga din pag nandito kami sa Makuan ko rin eh, no? Salamat. Salamat kayo. Thank you, Kate. We have a question from the entertainment editor of Tempo, other than Neil Ramos. Good afternoon kayo. Kanina napanood lang namin yung teaser na parang sabi mo nga, parang ikikwentuhan lang kayo parang. Pero ano ba ang kabora nung show? Paano ba lalatag to? Just like, Ito, sumama ka na lang sa meeting namin. Ito ang aming lalatag ko sa sir. Bali, it's all about happiness. Yung, hindi, kumbaga, minsan pag may usapan, iiyak ka, di ba? Pero dito, kailangan mabawi to ng iiyak ka sa tawa. Kasi para bang, kumbaga yung pag-usapan natin, yung buhay mo, reminisce, ito kasi mga artista na ito yung parang very famous na nito mga artista, celebrity ng mga Bisaya, ito, famous na. Minsan kasi baka, ang relaxation na lang nila yung interview na Bisaya. So para sila nagpamassage, para silang nakipagpintuhan sa kanilang auntie ba? Kamusta naman ka dyan, auntie? Yun parang tapos, pag yung parang may sundutan na parang iyakan na, talagang kailangan talaga mabawi na tatawa talaga itong ating mga celebrity ng mga Bisaya. It's all about life. It's all about past na life nila. At meron din, tatanungin ko rin sila kung okay sa ating mga celebrity, yung mga dumating din na mga time sa buhay nila, na yung mga issue na dumating sa kanila, kung open up sila, okay na open. Kung hindi naman, i-edit out. Diba? So, ang lahat ng mga pwede nilang sabihin under the sun, na in Bisaya, na pwede silang mag-open up sa kanilang kuanti. Yun ang aming pag-uusapan dyan. okay, so easy going back. Ma'am, kasi ang target niyo basically like Bisaya. Pero may mga kapanood din na ito na hindi Bisaya. Diba? Opo. Ma-expose din ba kami sa mga kultura o mga kaalaman tungkol sa inyong, Bisayan thing? Of course, sir. Dito nga namin ipakilala ang mga Bisaya, sir, na kami hindi kami harmful. You can actually, sir, you can buy one, take one sa mga Bisaya. Marami ka rin maiintindihan sa mga Bisaya culture at mga tradisyon na, ay, parang sa Tagalog din yan ha. Ay, parang ganyan din pala mga Batanggenyo. Parang gano'n. Kaya pala nagsuswap din pinsan. Kaya pala yung mga sa Tarlac, nakapag-asawa na Bisaya kasi may in common pala sila ng mga ganito. So, makikilala nyo ang mga Bisaya at ma-understand nyo kung bakit parang galit kami. Ganun lang talaga kami magsalita, parang, nausa naman ka! Pero hindi pala kami galit. At may understand mo rin dito kasi ang Bisaya naman, hindi lang kami. Parang Bisaya sa Mindanao, meron din mga Ilonggo, iba naman yung kanila. Pero nakakaintindi sila sa Bisaya.
Meron ding mga waray-waray na nakakaintindi sila sa Bisaya. So, parang gano'n mga Chabacano na nakakaintindi din sa Bisaya. So, parang gano'n lang, sir. Okay po. Lastly, ma'am, Walang hindi ka problema. ba natatakot ng mga overexposed na? I mean, may magandang, may show ka pa, the other one, sa morning. Tapos eto nga, walang takot sa'yo na maaaring masyado ka nang napapanood madalas sa, online o TV. Siguro kung overexposed ang tawag dyan, sir, wala naman akong takot, sir. Mas takot ako pag hindi ako masweldohan, sir. Ito naman, as aming magandang buhay naman is talagang, alam mo, may mga panak-panak na kami dyan ng mga tapings. At ito naman ang aming one-on-one every Saturday at Sunday lang ito. So talagang hindi naman ito talaga makakawala. At saka, Bisaya nga ito, so parang kuan naman ito, malayo din sa Tagalog na talk show at sa Bisaya na talk show. Ibang audience siya. Iba namang audience. Thank you po. Thank you so much, sir. Sir Ronnie Ricketts. Natagalan ko, kita, parang si Ronnie Ricketts na. Thank you, Sir Neil.